Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 24, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 20, verse 19 to 23. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinusugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Napansin niyo po ba yung description, yung itsura ng mga alagad nung dumating ang Panginoon? Sabi sa Bible, nakapinit ang mga pinto nila dahil sa takot. Takot sila, nalilito sila, nasasaktan sila, kasi yung gospel po na ito ay nangyari pagkatapos na si Jesus ay ipako at mamatay sa krus. No? Yung mga alagad na minsang matatapang, ngayon eto na sila, nagtatago. Pero ang kagandahan ng Pentecost ay ito. Hindi hinintay ni Jesus na maging matapang muna sila, kundi pumasok siya sa gitna nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you." At pagkatapos, hiningahan pala niya ang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Alam niyo po, kung babalikan natin yung Genesis, paano bang nagkaroon ng buhay yung putik? Nagkaroon ito ng buhay ng hingahan ng Diyos. No? Yung hulma ng putik, doon tayo nagkaroon ng buhay. Ngayon, muling hiningahan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Parang ang gusto niyang ipahiwatig sa atin na hindi lang ako nagbibigay ng panibagong lakas, kundi nagbibigay ako ng panibagong buhay. Kaya ang Pentecost ay hindi simpleng pagdating ng Espiritu Santo. Ito ay pagpapaalala na kapag nasa atin ang Espiritu Santo, mula sa takot, tayo ay nagiging matapang. Mula sa pagkakakulong, lumalaya tayo. At mula sa pagod, tungo sa bagong lakas. Kung tutuusin, marami rin sa atin yung kagaya ng mga alagad. Maaring hindi nga tayo nakakulong sa silid, pero nakakulong tayo sa takot. Takot sa future, takot na masaktan muli, takot na mag-fail, takot na magsimula. At minsan, hindi naman literal na pinto ang sinasara natin, kundi ang sinasara natin ay yung puso natin. Kaya ano nangyayari? Ayaw na nating magtiwala. Hindi na tayo lumalapit. Hindi na tayo nananalangin tulad ng dati. At minsan, ang dasal natin, "Lord, pagod na ako." Pero ngayong Pentecost, ngayong pinagdiriwang natin ang pagbaba ng Banal na Espiritu, parang ito yung gustong i-remind sa atin ni Jesus na hindi ko hinihintay na ayusin mo yung sarili mo at saka kita babalikan. Kundi siya mismo ang pumupunta, ang pumapasok sa pinto ng ating puso na puno ng takot, pagod at nagtatago. Kaya itong gospel natin ay paalala na isinusugo tayo. Hindi kailangan maging perfect na walang takot, kundi ang kailangan lang buksan natin yung puso natin na makapasok si Jesus sa mga
pinto nito. Let us pray. Come, Holy Spirit, pumasok ka sa mga bahagi ng aming puso na isinara namin dahil sa takot, dahil sa sugat, dahil sa pagod, dahil nasaktan kami. Kapag kami ay naubusan ng lakas, ikaw ang maging aming bagong hininga. Kapag kami ay nawawala ng kapayapaan, ikaw ang aming maging kapahingahan. At tulad ng mga alagad, gawin mo kaming matapang saksi ng iyong pagmamahal. Punuin mo kami, hindi lang ng iyong presensya, kundi ng apoy ng pananampalataya at pagmamahal. Amen. Friends, na-bless ka ba ng ating gospel for today? Share natin to sa iba. Share natin to sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kakilala, sa mga GC natin, sa mga classmates natin. Baka ito yung message na magpapalakas ng kanilang loob. Muli, ako po sa Sam Pagaduhan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.